atin ay mabuti. Amen po ba? Amen. Tayo po ay mag-isa sa kalangitan na magpurit umawit sa Kanya. Amen? Hallelujah! Patuloy po natin ipalakpak ng the best clap of praises ang ating kamay. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Pwede po ba natin itaas saglit ang ating kamay sa ating Panginoon? Hallelujah, Jesus! Hallelujah, hallelujah. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in. We worship you, God. And forever be our God. Once again, lift up our hands. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in. And forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in. And forever be our God. Patuloy po natin ipalakpak ang ating kamay. Oh, ikaw ang Diyos. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. Great is the Lord on high. King of His throne is the temple and the right of God. Every highest praise. Once again, great is the Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. King of His throne fills His temple. Every Praise God, hallelujah. Pwede po ba habang tayo po'y pumapalakpak, the best po natin ipinagkakaloob sa ating Panginoon? Hallelujah! Once again. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord. Great is the Lord on high. The train of His throne fills His temple.
nagbigay ng lahat sa amin. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang ugad ng aming taga-ayos. Pamagitan, Panginoon, para kami, Panginoon, ay makarating sa iyong paanan, O God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Minsan pa po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita, namukong magsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Minsan pang minamahal ka, O Diyos. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang aglas ng aming dalangin. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, na ikaw ay mamasdan, Panginoon. Ay mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon.
Minsan pang habang buhay to, Diyos. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Minsan pang habang buhay, Habang buhay ka, dadakilangin ang pangalan mo. sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Minsan pang habang buhay, Habang buhay ka, mamahalin, O Diyos. papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Tanggapin mo, Panginoon. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord, tunay na ikaw ay aming mamahalin, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat ka lang, Panginoon, tumanggap ng aming pagmamahal sa umagang ito, O Diyos. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang kay ganda na muli pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat sa katapatan mo na kami, Panginoon, ay dinala mo muli sa panambahang ito, O God, upang kami, Panginoon, ay magpuri, magpasalamat at mag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Salamat sa araw na ito, O God. Pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay, O Diyos, na ikaw, O God. Karapat-dapat ka lamang, O God, na bigyan ng kapurihan, bigyan ng pagsambang pinakamataas na pagsamba. Tunay, O Diyos, na kung ikaw ay napakabuti, Panginoon. Lord, una po sa lahat, bago po kami tuluyang lumapit sa trono ng iyong kabanal-banalan, narito, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O Diyos. Narito, Panginoon, ang aming buhay lantad sa iyo, Panginoon. Lord, anuman, O God, ang balakid o anuman, Panginoon, sa gabal sa aming mga buhay,
upang hindi ka makakilos, Panginoon. Lord, ang lahat nito idinadalangin namin na kami linisin mo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa, O God. Lahat, Panginoon, ang aming mga nagawang hindi naging kanais-nais sa iyong harapan. Lord, ang lahat na ito sinusuko namin sa iyo sa mga oras na ito upang sa ganon, Panginoon, patuloy namin maranasan ang iyong presensya, O God. Lord, maraming salamat dahil ikaw yung Diyos na tapat, ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na papagmahal. Salamat sa biyaya ng kapatawaran na kami patuloy mo laging pinatatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagagawa, O Diyos. Salamat nga po. Muli ang tingin namin, O God, ang iyong pangako na kung sa'y kami, Panginoon, ay iyong nilinis na pinatawad na. At alam namin, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu ay patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Diyos. Salamat nga po. Tunay, O Diyos, na sa umagang ito, O God, kami po, Panginoon, muli sama-sama na dinudulog ang gawain ito, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna sa gawain ito, O God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala sa taong gagamitin mo sa harapang ito, Panginoon, na mag-ahayag ng iyong buhay at makapangyarihang salita, O Diyos. Balutan mo siya ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, ng isan mo ang kanyang labi, na kung saan ang mapahayag niya, Panginoon, ay yung nanggagaling sa iyo, Diyos. Karunungan, katalinuhan ang patuloy mong ipagkaloob sa aming kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nga po, O Diyos, ang tanging nakaalam ng kanyang kakayanan, Panginoon, upang ang iyong salita, O Diyos, mahayag sa bawat isa sa amin dito, O Lord. Tunay na sa tinitiwala namin sa iyo, gawain ito, maging sa bawat isang naririto, Panginoon, na kami, O Diyos, ay naririto upang kami O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang sumama sa bawat isang mga anak mo na kung sa inuna ang iyong ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa buhay ng aming mga kapatid na ito, God, na kung saan ay naroon, O Diyos, ang kanilang puso ay tapat na makikinig sa iyong salita, O Diyos. Bigyan mo ang bawat isa ng kaunawaan, maging isa itong sandigan namin, kalakasan namin, spiritual, O God, sa panahon ito na kami, Panginoon, ay dumaranas ng ganito mga pagsubok sa aming kapaligiran, O God. Lord, tunay nga na hawakan mo ang aming puso at kaisipan. Ang salitang aming maririnig, Panginoon, ay di maging sandata namin ang mga paglabanan namin, ang mga gawa ng kaaway sa mundong ito, O God. Maraming pong salamat. Bless this service, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng tatayo sa unahang ito, patuloy mo, Lord, na pagpalain at patuloy lahat, Panginoon, ng gawa ng kaaway ay isinasalansan na namin sa pangalan ni Jesus. Oh God, that you are the God na makapangyarihan sa lahat and wala na magagawa ang kaaway sa buhay niya sa amin. Maging mga all the disturbances, oh God, maging ang espiritu ng walang interes sa pakikinig na yung salita. Yes, we bind them in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, maraming pong salamat. We entrust everything unto you, Lord, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Tunay, O Diyos, ikaw lamang ang aming mapapurihan, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po ang kapurihan at salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Praise God, praise God. Are you blessed? Amen. Praise God. Tayo po lahat ay pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Purihin po ang Diyos. At tayo po muli ay tinipon ng Panginoon para po tayo ay magsama-sama muli sa lugar na ito para siya po ay ating papurihan. Parangalan po natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Tayo po ay lagi niyang sinasamahan. Amen. Praise God. Isa pa nga pong palakpak sa Panginoon. Praise God, praise God. Praise God. Tayo po ay napapasalamat sa Panginoon na ako po ay nagagalak na tayo po ay muli ay makatayo sa harapan ng ating Panginoon para po magbigay muli ng mensahe na nanggagaling po sa ating Panginoon. Salamat po sa Lord dahil hindi ko po in-expect na ako po ang magsishare. Kasi po kahapon yata po tumawag daw po si Pastor kay Michelle at yun po, mag-antay daw po ako hanggang umaga.
Hindi ko pa rin sigurado kung ako po, pero ang panalangin ko po kay Pastora, dahil sabi nga po ay meron daw pong kaunting masama ang katawan, pero praise God, ngayon po ay kasama natin sapagkat ang Diyos po ay manggagamot. Ano po? Praise God, praise God. Kaya po, purihin po ang Panginoon. Kanina po, ako'y nagluluto dahil meron pong umorder pa nga po noon. Maaga pa po umorder ng silog. Sabi ko, baka hindi akong gagamitin ng Lord. Pero kung kalooban ng Diyos na ako po ay gagamitin niya, tumawag po si Pastora. Listen. Okay lang po kung ano na sige lang, mas mahirapan. Pwede na po. Okay lang po. Yeah, medyo nga po ako nahihirapan. Pagka praise God. Yun po, kanina umaga sabi nung tumawag nga po si Pastor, ako daw nga po, sabi ko ako napasigaw, praise God. Salamat sa Lord dahil tayo po ay gagamitin muli ng Panginoon. I believe po, sabi ko nga sa Lord, kung hindi ako gagamitin mo, sabi ko nga po ay okay lang po kung si Pastora ulit. Pero praise God at tayo po, may plano po ang Diyos. Kaya po ako ang gagamitin ng Lord kasi po meron pong mahalagang niremind sa akin ng Panginoon. Bagamat ito po ay basic na. About po ito kasi sa salvation. Kasi napapanahon po na kailangan po natin talaga ipahayag ang salita ng Panginoon sa lahat po ng mga tao. But praise God po, napakabuti po ng Panginoon na ngayong umaga po, bagamat ito'y atin na pong narinig, pero ipinapaalala po muli sa atin ng Panginoon na tayo po'y mga lingkod ng Diyos, tayo po'y tinawag ng Panginoon, at tayo po ang kanyang inaasahan para ang kanyang salita na kanya pong ipinapahayag sa atin ay ipahayag din po natin sa mga tao. Kasi ito po yung napapanahon po ito na nananawagan ng Diyos sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga tao. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Kung sabihin ikaw ay tayo po ay mga mananampalataya, kailangan ka ng Panginoon. Kailangan ka ng Diyos, gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Huwag kang matakot, sasamahan ka ng Panginoon. Ano po? Kaya po, praise God na sa umagang ito, yung pong word ay binigay sa akin ng Panginoon. Ito po ay devotion po namin, family devotion po namin. Yung pong ibinibigay po doon sa Facebook na mga verse of the day. Kasi kami po, by the grace of God, at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, talagang napakabuti ng Diyos, sa biyaya niya, yung pamula po nung mag-lockdown, may 1 taon na pong mahigit, kami po ay patuloy sa aming pong family devotion. Kasi po, pag wala ako, yung aking mga anak ang nagtutuloy. Basta sabi ko sa kanila, pag wala ako, ituloy-tuloy ninyo. Alam mo po ninyo, umaga, tanghali po, hapon. Praise God, biyaya ko ng Diyos. Na kami pong pamilya, ay nagkakasama-sama at meron pa nga pong isang kabataan na talaga pong naroon po lagi pagka oras na po na dating talaga siya. May ginagawa po ang Diyos. Tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Kaya po, parihin ng Panginoon na sa umagang ito, tayo po'y ma-challenge. Hinahamon tayo ng Lord. Nananawagan po ang Diyos kasi malapit na po dumating ang Panginoon. Talagang nakikita po natin ang nangyayari po sa ating kapaligiran. Talagang nakakatakot po kahit saan po tayo pumunta. Lagi pong mataas ang case ng COVID. Lagi tayong natatakot, nangangamba. Pero may pinalala po sa atin ng Panginoon yung kanyang salita. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Kagaya nga po nung kami po ay nakalista na po kami para sa turukan po. Pero hindi pa namin maipasa-pasa. Kasi nga po minsan ang kaaway talaga ay bigla kami makakabalita, uy, mayroon doon binamatay. Ay di kami po ay nag-aalala po kami, bakit ganito ngayon ang mga tinuturo? Ba't parang ganito, parang kami natatakot. Alam niyo po, pinaalala sa akin ng Lord dahil kailangan po talaga tayo mag-vaccine. Ano ho? At praise God, ang Lord po, pinagpare ko po sa Panginoon, will mo Lord, kung yun nga po, meron daw pong, sabi po ni John po, meron daw pong namatay na nagpabaksin na doktor. Ewan ko lang po, sabi doon sa Facebook, sabi ni Sam, sabi ko, parang natakot na naman. Pero alam po ninyo, nabasa ko po yung pangako ng Panginoon sa Isaiah 41, verse 10, di ka po, at saka sa 13, verse 13, ang sabi doon, huwag kayong matakaw. Di ka, sasamahan tayo ng Panginoon. At lang po, yun po, kung babasahin po natin yung Isaiah 41, verse 10, tayo po'y tutulungan ng Panginoon. Iingatan tayo ng Lord, ililigtas niya tayo sa anumang virus na yan. Basta tayo huwag matakot. Ang nagsasabi na po ang Panginoon
Kaya po talaga, nakahanda na po tayo. Basta lang po tumawag, maipasa po namin yung ano. Kami po talaga, kung talagang tayo po ay doon ay kinuha na ng Lord, ay katapusan na talaga natin. Finish na ho tayo kung saan ay nagawa na ho na. Hanggang doon na lamang ang atin pong paglilingkod sa Panginoon, kaya tayo kinuha ng Lord. Bakit nga ba tayo matatako? Kaya praise God po, ito po ay challenge sa ating lahat na tayo po habang hindi pa dumadating ang Panginoon, atin hong i-share, ihayag ho natin ang salita ng Diyos. Kasi po, nabasa po namin doon sa aming verse of the day, samahan niyo po ako. Di ko po akalain na sa Joel, tatlong verses, 73 verses. 3 chapter po ang Joel. Ay meron palang magandang pahayag ang Diyos dito. Kaya po ako'y nagagalak at natutuwa sa Panginoon. Praise God po. Excuse me po sandali. Michelle, paabot nga po muna ng salamin. Naiwanan ko yung isang mata. Okay. Yung aking pang ano. Praise God. Babasa po tayo ng salita ng Diyos. Pausap at anak. Praise God. Thank you. God, yan. Yan, lumiwanag na po. Praise God, praise God. Atin pong basahin po itong Joel. Ito po yung aming verse of the day. Verse 12 lang po ito. Chapter 2, verse 12 hanggang 17 po. Ito po, verse of the day. Verse 12 lang ang nakalagay doon. Pero binasa ko po, pinag-aralan ko po ang Book of Joel na talaga pong napakaiksi pong katuruan, pero maganda po pala ang nilalaman. Lahat naman po ay maganda talaga. At ako po ay na-bless dito kasi may panawagan pala ang Diyos sa ating lahat na mga lingkod. Ang sinabi po dito ay mga pari eh. Di ka, tayo naman po ay mga maharlikang pari. Sabi po doon sa 2 Peter 3:9. Talaga tayo po ay mga pari, tayo ay mga servant ng Panginoon. Kaya ito ay dapat po nating tuparin yung sinasabi po ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Joel, basahin po natin. Chapter 2, verse 12 hanggang 17 po. Isa lang pong verse ito sa verse of the day, pero akin po pinag-aralan. Nakita ko po yung katotohanan. At dapat po talaga na yung panawagan ng Diyos ay maipaabot po natin sa lahat ng tao, sa lahat din ng kanyang mga anak. Praise God, sabi po diyan, verse 12, gayunman sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Verse 13, magsisi kayo ng taos puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal at hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad, hindi siya nagpaparusa sa nagsisisi. Verse 14, maaaring lingapin kayong muli ni Yahweh na inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani kung magkagayon mahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Verse 15, hipa ninyo ang trompeta sa ibabaw ng bundok ng Sion. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Verse 16, tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyong lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, maging mga bagong kasal. Mga pari, tumayo kayo. Tumayo kayo sa pagitan ng altar at ng pasukan ng templo. Manangis kayo, manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Yahweh. Huwag mong hayaang kami hamakin at pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin nasaan ang inyong Diyos. Pagpalain po ng Panginoon kanyang mga salita na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po manay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat na muli sa umagang ito ay napakinggan namin ang iyong kapahayagan, O God. Awa po, tulungan mo po kami, Panginoon, na ito'y aming maunawaan lubos, Panginoon.
at sa bawat mga panawagan mo, sa bawat isa sa amin, at sa lahat ng tao, nawa po, Panginoon, ito'y maunawaan ng bawat isa. At amin pong tanggapin ng may pananampalataya ang mga katotohanan ito sa amin na mga pahayag mo sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming pong salamat. I-bless mo po ang mga salita mong ito at ikaw lamang ang maitaas maparangalan at mababa ang iyong lingkod. Ipahayag mo sa akin ang mga dapat kong sabihin sa iyong mga anak. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Isa pa nga pong palakpak para sa Panginoon. Pinagpala umaga din po sa lahat po ng mga nanonood sa FB Live. Tayo po ay narito para po pakinggan ang mga salita ng Diyos na inihahayag po sa atin para po tayo ay patuloy niyang maturuan. Ano po? Kaya po yun ang sabi doon sa ating binasa na sinasabi po diyan na sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi manumbalik sa akin at mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Panawagan po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na tayo pong lahat, maari pong ang kanyang bayan, baka tayo po ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Tayo naman po ay hindi perfect, tayo po ay nagkakasala. Ang sabi po ng Panginoon, tayo ay magsisi na mataimtim na magsisi at manumbalik sa ating Panginoon. Ano po, yun po ang kanyang panawagan sa atin. At ang isa pong katotohanan ng isang tao na tunay pong mataimtim na nagsisisi, kailangan po meron siyang ginagawa. Kung tayo po nagsisisi, dapat po tayo sinasabi niya, mag-ayuno ka, manangis. Ibig sabihin, magsakripisyo tayo, na gumawa po tayo ng isang pagsasacrifice na tayo po ay mag-ayuno, tayo po ay manalangin, manangis po tayo doon sa ating mga nagawang kasalanan, atin pong ihingi ng tawad. At tayo po ay magdalamhati doon sa ating mga nagawang kasalanan at tayo muling manumbalik sa Diyos. Alam naman po natin na ang Diyos ay mahabagin Diyos at siya'y mapagpatawa. Kaya po dapat ganun po ang ating gawin. Ang isang tunay po na nagsisi sa kanyang kasalanan, mayroon po tayong ginagawa. Tayo dapat ay nag-aayuno, tayo po ay nananangis at nagdadalamhati sa ating nagawang kasalanan. Para po ang Diyos ay malugod muli sa atin at tayo po ay kanyang mapatawad. Ano po? Yun po ang sabi ng verse 12. Sabi pa dito sa verse 13, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Sana po tayong lahat, kung tayo tumanggap sa Panginoon, tayo po dapat lahat ay totoong nagsisi ng taos puso sa atin pong mga kasalanan. Ano po? Ang gusto ng Panginoon ay hindi pakitang tao lamang. Ang pagsisisi pong tunay ay may nakikita po sa buhay natin. Na talaga, tayo po ay nagsisi sa kasalanan, dapat tayo po tumalikod na sa kasalanan at ang hinaharap po natin ay ang sinasabi ng Panginoon sa atin ng mga buhay. Ano po? Kaya sabi po diyan, magsisi kayo ng taos puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos at siya'y mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. May pag-asa pa po tayo sa Panginoon. Kung tayo pinagkasala, huwag po tayo mag-atubilin lumapit sa Diyos sapagkat bakit tayo po ay dapat magsisi? Bakit tayo po ay dapat magsisi ng taos puso sa atin? Magsisi tayo ng taos puso sapagkat sabi po diyan ang Diyos ay mahabagin. Kaya kung nagkasala ka, lumapit ka na sa Diyos, mahabagin ang Diyos. Siya ay mapagmahal na Diyos at siya hindi madaling magalit at wagas ang kanyang pag-ibig. Kaya po alalahanin natin yung karakter ng Diyos. Kung ikaw'y malaki ang kasalanan, lumapit ka pa rin sa Diyos at handa pa rin niya tayong patawarin. Habang mayroong pag-asa, kung tayo pinakakagawa ng kasalanan, tayo po ay lumapit sa Diyos. At siya po ay handang magpatawad sa atin pong mga kasalanan. Kaya ang Diyos po, tatandaan ho natin, siya ho'y mapagpatawad, mapagmahal. Hindi agad siya nagagalit. At siya po ay handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Kapag tayo nagsisisi,
tayo man po ay nakagawa ng kasalanan at nakahanda ho tayong parusahan. Pero pag tayo, naunawaan ho natin, na-realize natin ang kanyang salita at tayo po ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi, tayo po ay kanyang patatawarin. Kaya po, kung tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, huwag po tayo magkatubiling lumapit sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay mapagmahal, mahabagin, wagas ang kanyang pag-ibig, at siya ay nagpapatawad at hindi nagpaparusa sa mga nagsisisi. Sa verse 14 po, maaring lingapin muli ni Yahweh ang inyong Diyos at bigyan kayo ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan ninyo siya ng handog na pagkaing butil at alak. Ano po ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon? Ano yung panawagan ng Diyos sa atin? Na ang sabi po diyan, kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos, magsisisi sa atin po mga kasalanan, maari po muli niya tayong bigyan ng kasaganaan kung susundin natin yung kanyang mga sinasabi sa kanyang panawagan. Tayo po ay muling pasasaganain ng Diyos kapag nakita ko sa atin yung tunay na pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Mabuti po ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya po ito yung panawagan sa atin ng Diyos na nawa po, ito po ay ating i-apply sa atin pong mga buhay. Ano po? Sabi pa po diyan sa verse 14, verse 15 na po. Hipan ninyo ang mga trompeta sa ibabaw ng bundok ng Sion. Tipunin ninyo ang mga tao at ipag-utos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat ng matanda, bata, pati ang sanggol, maging ang mga bagong kasal. Yan, panawagan po ng Panginoon sa atin. Dapat po nating ipag-utos. Tayo po tayo po yung inuutosan ng Panginoon. Tayo po yung mga maharlikang pari. Tayo po yung mga propeta. Katulad po ni Propeta Joel. Siya po ay inutusan ng Panginoon para sabihin po sa mga Israelita na sila po ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Tayo din po, tayo ang gagamitin ng Panginoon para doon po sa mga tao na wala pa po sa Panginoon. Kailangan sabihin po natin ito sa kanila na dapat po ang lahat po ng tao ay mag-repent, magsisi sa kasalanan at manumbalik muli sa Diyos. At tayo po ang inaasahan ng Panginoon na magpapahayag sa kanila ng panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po, dapat po ito'y ating makita at maunawaan po natin ang nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin na maipahayag po natin sa mga tao, sa ating po mga mahal sa buhay. Baka hindi pa ho natin na ipapaabot yung panawagan ng Diyos na sila'y magsisi, manumbalik sa Diyos, mag-repent ng totohanan kasi last days na po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Baka tayo po ay paisi-isi pa rin, hindi ho natin ginagawa yung panawagan ng Diyos. Na sinabi po kay Propeta Joel na kailangan po sabihin sa mga tao. And praise God po dahil isang testimony po sa inyo. Kahapon nga po, may ginagawa po ako sa bahay. Yung pong cross na dadalhin ko po sa duro nga, hindi pa po lang nagagawa at inaayos ko pa nga po, ay may nakakita po sa akin, sa aming kapitbahay. Sabi ko sa akin, ano yung ginagawa mo? Kasi ginawa ko na pong bakal, kasi inaanay po ngayon yung ang kahoy. Kaya ginawa kong bakal, nililinis ko. Sabi ko, ano yung ginagawa mo? Sabi ko nung kapitbahay namin. Sabi ko, cross. Sabi sa akin nung kapitbahay namin, ba, may cross God din naman sa inyo, sabi kayo sa akin. Ba, oo naman. Kaya lang walang tao ang cross namin. Kasi nawala na siya doon, bumaba na si Jesus doon at siya muling nabuhay. Yun po ang inano ko doon. Alam niyo po, nakapag-share po tayo. Alam niyo po, ang Diyos naman po ang nakakita sa atin. Inyo, counting way po yun. Way para po masira natin. Alam niyo po, yung palang anak niya ay born again na. Yung anak niya, tagalipa. Sinabi niya sa akin, naku, born again na yung aking anak, magpapabautis mo din dyan. Naku, praise God po. Talaga kong pakabuti ng Panginoon sa inyong anak. Dahil po talagang yun po ang dapat naman lahat ng tao ay mga born again. Sabi ko gano'n, hindi, nagsisir po tayo hanggang sa dumating pa ho yung asawa. Praise God. Ang nakikita ko po dito,
kung tayo po ay magsasalita, hindi ho natin ikimkimin yung ating nalalaman. Kasi ang Diyos naman ho, magsasalita nga. Sabi nga, ikaw ay gagamitin lang ng Diyos. Ikaw ang magsasalita sa atin ay ang Panginoon. Sinir ko po, yun ang mga asawa, habang sinisir ko naman sa babae, umalis na po yung lalaki. Pero may narinig na hong salita. Ang sabi ko, kailangan po, kailangan ko po ang lahat ng tao ay mabon again. Sabi ko, sabi nung lalaki bago umalis, paano yung hindi mga nabon again, hindi maliligtas? Sabi ko, hindi po naman, maliligtas din po sila. Kung sila nga po ay gagawin ho yung kalooban ng Diyos na sila pong lahat ay mabautismuhan, mabon again. Yun po, ang paliwanag ko doon, hanggang sa umalis, yun ng asawa, dumating, may dalang bata. Hindi, sinirag ko pa rin doon. Praise God, sabi ko, napakapalad ho ninyo ang anak ninyo nakakilala sa Panginoon. Praise God, naroon po yung nagpapasalamat ako sa Lord kasi ako po dati ay nahihiya nga. Pero ngayon talaga, dapat ho talaga, i-share na ho natin, huwag na ho tayo matakot, na tayo mahiya. Kailangan na ho, panahon na eh. Kaya po ito yung panawagan ng Diyos sa kanyang bayan, na tayo po ay magpahayag. Pahayag ho natin ang salita ng Diyos sa mga tao kasi kawawa po ang mga taong hindi makakaalam ng katotohanan. Pero alam ko po, sinasabi nga po ng Bible, ipapahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, saka siya babalik. Kailangan marinig po ng lahat ng tao. Praise God. Tayo po ay magpatuloy, wag ho kayong matakot. Tayo china-challenge lamang ng Panginoon. Anak, kailan ka pa kikilos? Ay darating na ako. Kaya ang mahal mo sa buhay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa ako nakakatanggap sa Panginoon. Sabi ko nga kay Samuel, nakapanood kasi ako sa YouTube po, yung po sa YouTube na nagsishare po. Sabi ko, Lord, parang kaya ko din ito Hindi lang ako marunong ang pumasok doon sa mga ganyan. Sabi ko kay Michelle, ako yun yung turuan papasok din ako. Kasi yung pastor po, JIL pastor, nagsishare po siya ng Word of God. Ang nakaano po niya, Word for the Season. Yun po, nagsishare po siya. At nakakatuwa po. Sabi ko, Lord, gusto ko magaling din. Sinabi ko nga po kay Ate Michelle at saka kay Kuya Sam na turuan ako, pumasok. Yung parang ito yung nakaano. Sabi ko nga, ako ay makikita rin doon sa tayo ngayon. Sabi ko, oo na, makikita. Kaya praise God, ako kasi po ay pagsagayan, talagang inaamin ko po. Pero alam ko po tuturuan tayo ng Panginoon para makapagkaroon. Sabi ko nga po kay Michelle, ito ka ay abot doon sa aking mga kapatid sa Maynila. Ay, abot! Ay, yun po ang inaano ko, abot ka rin ito. Ako makikita doon, magsasalita sa kanila na gano'n. Yun po ang aking panalangin sa Panginoon. At bantayan niyo po sa inyong mga YouTube. Praise God, sana po matuloy. By the glory of God. Loobin ng Panginoon. Loobin ng Panginoon. Ano po? Ito po yung nag-challenge sa akin na hindi naman po makakalit ng mga tao kung share natin sila eh. Pero pag alam natin na sila ay ayaw, ay huwag natin pilitin. Mahalaga maipaubot mo yung gospel of salvation sa mga tao. Alam po ninyo ang purantahin agad natin kung paano humaliligtas ang tao. Kasi sinabi ko pa rin doon sa akin, nakausap na yung mag-asawa, inay, ang kaligtasan po hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi ito po'y pananampalataya kay Jesus. Sabi ko po doon sa kanilang pananampalataya po, hindi sa mabubuting gawa. Ay, sabi ho nung ama, nung asawa, bago umalis nung kanakausap ko, naku, ay pag gumawa pala kami ng mabuti, hindi rin kami maliligtas. Sabi ko, ang kaligtasan po na totoo, yun hong kayo nanampalataya kay Jesus. At ang bunga ho nun ay mabubuting gawa. Doon pa lang ho papasok. Pero kung kayo walang pananampalataya, gawa lang kayo ng gawa ng mabuti. Useless. Tatay, sabi ko. Kasi sabi ng tatay, ay di kami palang gumagawa ng mabuti. Sa aming kapwa ay hindi maliligtas. Hindi po, tay. Una nga po, manampalataya muna kayo kay Jesus para kayo makagawa ng mabubuti. Sabi ko po yun sa kanya. Manampalataya ko muna tayo kay Jesus. Kasi hindi ko tayo makagagawa ng mabuti kung tayo po ay hindi nananampalataya sa Panginoon. Kakagawa man sila ng mabuti, di yung ayon lang po sa kanilang kakayanan, hindi galing po sa Panginoon. Kaya po, praise God na pakabuti po ng Panginoon. Ako po nagtataka din sa aking sarili, ganyan din po ka na Ate President, sa inyong
Ako pinatutuwa, nagsishare po kayo. Dapat na po, panahon na po eh. Ay, bala ko pa nga po ang pumunta nga po din sa aking mga kamag-anak sa Bukal. At para po talaga sabihin na natin. Kasi sabi na Lord, mananagot tayo sa kanila. Mananagot tayo sa Panginoon eh. Kapag hindi mo natin na ibahagi. Ikaw ang may alam ng katotohanan, ba't hindi mo sinabi sa kanila? Baka tayo hiduruin pa ng ating mga mahal sa buhay, ba't hindi mo sinabi sa akin? Ba't hindi mo ako pinagtsagaan? Ba't hindi mo ako pinuntahan? Ika po, baka tayo masisi. Kasi sila'y nasa impyerno, tayo nasa langit. Brother, ba't hindi mo ako pinagtsagaan? Ikaw, dapat po maging ano po tayo, maging aware ho. Maging aware po tayo. At alam po ng Panginoon na tayo ho ay tinawag niya, pinili niya tayong mahalin ng pare para magpahayag po ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, praise God, nakakatuwa po ang Lord na may ginagawa po sa ating mga buhay. Kaya po yun ang challenge sa atin ng Panginoon. Praise God. Tayo po ay, meron po akong, habang po ito inaaral ko, nakagawa po ako ng teaching. Kaya praise God. Nawa po, atin ho itong maunawaan, makita ho natin yung katotohanan na ibinigay po sa akin ng Lord. Ito po ay nilagay, magsisimula pa lang ho tayo. Ang title ko po dito inilagay, A Call to Repentance. Ito naman po ang napapanahon na tayo ay tinatawag ng Lord para tayo ay magsisi. Pagsisihan, A Call to Repentance. Yan, yun po ang aking itinitle kasi yun naman po talaga ang nakalagay dito eh. Dito ko na po kayo. Panawagan upang magsisi. Napakaganda po kasi naroon naman po talaga na sinasabi ng Diyos na tayo po ay mag-repent at tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya po tayo ang gagamitin sa ating pong mga mahal sa buhay. At ang tanong ko po dito, what was God calling to all mankind? What was God's calling to all mankind? Ano daw po ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao? Tayo po ay gagamitin ng Panginoon para maipaabot ho natin yung ipinapasabi ng Diyos sa mga tao. Unay sa ating mga mahal sa buhay, mapuntahan ho natin, ipasabi natin yung panawagan ng Diyos. Number 1 po na nakita ko dito sa verse 12, ang number 1 ko po nilagay dito, God calls us to earnestly repent and go back to the Creator. Yun po, nakalagay naman po yun doon. Nilagay ko po yun, sapagkat ito po ang panawagan ng Diyos. God calls us earnestly repent and go back to the Creator. Sabi po doon, mataimtim tayo magsisi. Totoong pagsisisi, kasama yung pag-aayuno, kasama yung pananangis, totoong pagsisisi ang hinahanap ng Diyos, hindi pakitang tao po. Kailangan makita ng Diyos ito, siya ang nakakaalam ng ating puso kung totoo bang ikaw ay nagsisi o hindi. Kailangan po yung tunay na pagsisisi, total repentance sa Panginoon. And then go back to the Creator, bumalik tayo sa Panginoon, ang ating manlilikha. Ano po? Kaya po, praise God, na alala ko po yung sinasabi po doon sa naalala ko po yung Jonah, di ka po, yung panahon po nagugunawin ang Ninive, dahil po sukdulan na sa kasalanan ang Ninive, gugunawin po, pero ipinadala po si Jonas para ipahayag. Di ka kung walang Jonas, na matigas ang ulo at hindi sumunod. Nung una po, hindi sumunod. Nung pangalawa, sumunod na po. Kung tayo po ay tunay na kung tunay tayo nagmamahal sa Diyos, sundin ho natin kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi kaligtasan po ng mga tao kapag inihayag po natin ang panawagan ng Diyos sa mga tao. Tayo po, kung ikaw, alaman mo, ikaw, ang tinatawag ng Panginoon para sa pamilya mo na ipahayag ang kanyang salita, gawin mo. Kasi pananagutan ho natin yan. Huwag mo ituro ang ating mga kapatid. Sila nang pumunta doon. Sila yung mga pastor, sila yung mga elder, sila yung mga Bible teacher. Sila dapat ang magano kasi wala kaming alam dyan. Pero praise God, tayo po ay tinatawagan ng Panginoon na i-share po natin sa mga mahal natin sa buhay and then sa lahat po ng mga tao na ating nakakasalamuha. Kaya po praise God, kapag po tayo nakakasalubong ng
ng tao, hindi naman ho natin agad binibigla na sasabihin na, ay, magsisi ka. Dahil pag hindi ka nagsisi, mapupunta ka ng impyerno. Huwag ho yung gano'n, hindi ho dapat gano'n, yung parang tayo nananakot. Dapat with love. Alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Sabihin natin sa, mahal ka ng Diyos. Ikaw ay lumapit sa Panginoon dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Yung ganun po, kahit siya po ay may mga problema, bigla po siyang maiibsan yung kanyang alalahanin, yung kanyang problema sa buhay niya. Kaya po, kailangan po na tayo po ay sumunod sa panawagan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. God, number one po, God call us to earnestly repent back to the Creator. Alam niyo po nung ipinahayag ni Jonah, kung walang Jonah nagpahayag, marami pong mapapahamak sa Ninive kung walang naghayag ng salita ng Diyos. Paano po ang ating pamilya kapag hindi po natin ipinahayag ang panawagan ng Diyos na sila'y magsisi, magbalik loob sa Diyos? Paano po sila maliligtas? Ay ikaw at ako, tayo po yung mga sinasabi dito mga propeta. Wala na po ang mga dating propeta. Tayo na pong mga nanampalataya ngayon, ang mga tinatawag din propeta. Tayo po yung mga lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan. At tayo ang gagamitin ng Panginoon. Huwag mo nating hanapin sina Joel, yung mga propeta. Tapos na ho sila. Tayo na ho ngayon ang gaganap ng panawagang ito ng Diyos sa atin. Na masabi ho natin sa mga tao na sila'y mataimtim na magsisi at magbalik loob sa Diyos na manlilikha. Yun po ang ginawa ni Jonas. Kaya po naligtas ang bayan ng Ninive. Ang lungsod ng Ninive naligtas kasi sila po'y nag-repent. Taos puso po, mataimtim po na nagsisi. Ay paano kung wala pong prophet Jonah? Kung wala pong prophet Janine? Kung wala pong prophet Arnel? Kung walang prophet? Lahat po tayo propeta ng Panginoon. Ano po? Kaya tayo po ang magsabi ng panawagang ito sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. Kaya po naligtas sa distraction ang Ninive kasi may narinig ang mga tao at sila'y taimtim na nagsisi at nagrepent sa Panginoon. Kaya po sila'y hindi tinuloy ng Diyos ang pagwasak sa Ninive dahil meron pong propeta Jonas. Ikaw at ako, tayo po'y propeta ng Diyos. Nais ng Lord na sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ng ating Panginoon. Praise God po. Yun po yung number 1. Ano po? Pangalawa po, na nakita ko po habang ito po'y binabasa ko, doon po sa verse 13, nakita ko po doon kung inyong babasahin at pag-aaralan. Tayo naman po ay nag-aaral ng inductive. Kaya praise God po ang nakita ko po doon. Kung babasahin niyo po ang verse 13, inilagay ko po doon, God's call us. God calls us to surrender our lives to Him. Yan. Nananawagan ng Diyos sa atin, sa lahat ng tao, sa atin po, na isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Ano po? Ipasakop natin ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat siya po ang nagsabi, siya po, sabi po niya, tayo po ay manumbalik sa Diyos. Paulit-ulit po niya sinabi, at siya po ay Diyos na mahabagin, handang magpatawad sa ating pong mga kasalanan. Tayo po ay makakapagsisi lamang ng totohanan at ng taos-puso at hindi pakitang tao kung tayo po ay nagsusurrender ng ating buhay sa Panginoon. Ilagak mo ang buhay mo sa Panginoon, ipasakop mo sa Kanya ang iyong buhay para tayo po ay makaranas ng tunay na repentance, tunay na pagsisisi. Ano po? Surrender natin. Sabi po doon sa 1 Peter, chapter 5. Yan, sabi po doon, pasakop kayo sa Diyos na makapangyarihan. 1 Peter. Okay, ano na lang po doon sa 1 Peter na ano yung 1 Peter? 1 Peter, chapter 5, verse 6. Hindi pong, yun mo nakakita, pakibasa nga po. Hindi ko lang po maano din at maliit ang ano. Hindi pong pakibasa, yung 1 Peter 5:6. Nakalagay na pala din sabi dito. Meron.
Meron na pala. Sabi po doon, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Yan. Sabi daw po, magpakumbaba tayo, magpasakop tayo sa Diyos, magpakumbaba tayo, upang tayo po ay itataas ng ating Panginoon. Ayun po, praise God po, yun po yung sinasabi doon sa 1 Peter 5:6. 1 Peter 5:6. Yan. Number 2 po, God's call us to surrender our lives to Him. Atin pong ipasakop ang atin pong mga sarili sa ating Panginoon. Pasakop natin ang ating buhay sa Panginoon. Praise God, sapagkat siya po ay mahabagin, siya po ay mapagmahal na Diyos, at siya po ay hindi agad nagagalit. Siya po ay puspos ng pag-ibig. Yun po. Praise God. Number 3 po. Number 3 po, doon sa ating, sabi po doon sa verse 14, nilagay ko po doon, God's call us to receive abundant blessing from Him. Kung atin pong babasahin yung verse 14, kung tayo po, sabi ng Lord doon, kung tayo po ay tunay na magsisisi, magbabalik loob sa Diyos, pwede po niyang muling tayo ay pasaganain ng Diyos, pwede po na tayo po uling pagpalain ng Panginoon. Kung tayo may nakagawa ng kasalanan, tayo po ay nag-repent, tayo po ay kanyang muling bibigyan ng mga pagpapala. Bibigay po niya yung mga pagpapala mula po sa ating Panginoon kapag ginawa po natin na tayo po ay totohanang nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Yung mga tao po na atin pong hinahayagan ng salita ng Diyos. Kaya po, sabi nga po doon sa God's call us to receive abundant blessing from Him. Yun po ang number 3. Sabi po doon sa John 10:10. Pakita ho natin doon sa John 10:10 na parito ang diablo para magnakaw, pumatay at mangwasak. Na parito ang anak ng Diyos. Na parito ang Panginoon para tayo ay bigyan ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ano po? Bibigyan tayo, ang panawagan ng Diyos, tayo po ay nais niyang bigyan ng pagpapala, abundant blessing na nanggagaling po sa Panginoon. Kung tayo po ay magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon. Gagawin ang kanyang kalooban. Mararanasan po natin yung kanyang pangako na ibubuhos po yung pagpapala sa bawat isa po sa atin. Praise God. Yun po. At sinabi rin po doon sa 2 Corinthians. Doon po sa 2 Corinthians, sabi po doon, 2 Corinthians 9. Yun po, yung sinasabi po doon sa 2 Corinthians. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that you thought He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Yun. Ganda po, tayo po ay nais ng Panginoon, tayo po sa kanyang karukhaan, tayo po ay yumaman. Dahil ibinigay po ng Panginoon ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay bigyan ng kayamanan. Mapayaman tayo ng Panginoon dahil sa kanyang karukhaan. Nagpakababa siya. Kaya po yun. Yun po yung sinasabi diyan, na tayo po i-bless ng Panginoon kapag tayo po ay sumunod sa kanyang mga panawagan. Ano? Yan. Pag tayo po ay naging blessing po tayo, nagkaroon tayo ng abundant blessing, huwag po natin kakalimutan na bigyan po, alayan po natin, handugan po natin ng mga kaloob ang ating Panginoon para dun po sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Sa ating pong panahon, give your tithes and offering to our God. Bigay ho natin. Kapag tayo binilis ng Panginoon, kailangan mong ibalik sa Panginoon nyo para sa Diyos. Para mas lalo tayong bless at pagpalain ho ng ating Panginoon. Balik natin sa Diyos yung mga tithes and offering na nagbumula sa ating puso. Praise God. Number 4, 5 po ito. Number 5 po, doon sa, babasahin po natin yung verse 15 to 16. Nakita ko po doon. God's call us to gather to all people to pray and fast to the God of Israel.
Yun po. Kung nananawagan po ang Panginoon sa atin, tayo po mga lingkod ng Panginoon, na i-gather po natin ang mga tao, atin pong tipunin sa anuman po. Kasi ngayon po ay panahon po ng COVID, tayo po ay hindi pwede makatipon-tipon, pero dun po sa ating mga online. Kagaya po nung ginagawa natin, Pres, ang ganda po. Kapag hunatipon natin ang mga tao, saka ho natin sasabihin sa kanila yung panawagan ng Diyos. Ano ho, makikita ho natin doon. Kaya tayo ho dapat ay, o kaya po yung ating pamilya, tipunin ho natin, ay gather ho natin sila para po sa gawain ng Panginoon, para ho maihayag natin ang salita ng Diyos sa kanila. Sa ganon, sila po ay manampalataya, sila rin po ay para maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya dapat tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga believers, tayo pong mga lingkod ng Diyos, dapat ginagawa ho natin ito. Sa pamilya natin, tinitipon natin, o kaya sa mga online, tayo ho ay nakikiisa doon sa mga online para ho marinig natin yung salita ng ating Panginoon. Yun po. At tayo po, doon po igagather, tayo po ay magpipray, magpapas. Ano po? Magpray, magpas po tayo, mag-ayuno, manalangin. Tayo po sa Panginoon habang atin pong tinitipon yung mga tao, tinitipon natin sila para sa Panginoon. And then, sabi pa po doon sa Hebreo, sabi po doon sa Hebreo 10:25, sabi po doon, kaya huwag ninyong kakaligtaan ang mga pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilang, sa halip palakasin ninyo ang isa't isa, yamang nalalaman ninyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya dapat po, tayong mga anak ng Diyos, tayo po mga tinawag, pinili ng Panginoon, dapat po tayo ay nagagather ng mga tao. Atin po silang sinisiran. Kahit po ngayong pandemic, tayo po ay mag-social distancing lang. Mag-face mask, pwede ho natin siran sila ng salita ng Diyos. I-gather ho natin ang Panginoon para po sa kanyang kaligtasan. At yun po yung number 4. And then last po sa verse number 5 po, sa verse 17. Ati pong kung babasahin po natin, sabi po doon sa verse 15, na panawagan ho ng Diyos sa lahat po sa atin. God calls us to pray our nation. Yan, nananawagan ho ang Diyos na ipanalangin ho natin ang ating bansa. Kasi tayo ho ay magiging apektado kapag ho hindi natin ipinapanalangin ang ating bansa. Ito po ay lagi natin isinasama sa panalangin. Ang ating bansa po ay itats ng Panginoon, hipuin ng Lord. Lalo tigit po yung mga leader ng ating bansa para hindi po tayo, para tayo po ay maging, sabi nga po doon po sa First Timothy chapter 2. Praise God. Atin po tingnan yung First Timothy. First Timothy chapter 2 verse 1 to 5. Sabi po doon. First Timothy chapter 2 verse 1 to 5. 1. I urge then, first of all, that request prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives, and all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yan po, kailangan po tayo ay ipinapanalangin po natin ang ating bansa sa Diyos para po tayo ay, sabi po doon, ay magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng yung sinasabi po doon na tayo po ay makaranas ng pagpapala ng Diyos sa atin pong mga buhay. Para po yung mga leader, sila po ay magising sa katotohanan kapag sila po ay ating ibinapanalangin, sila po ay hipuin ng Panginoon na sila po ay mabago po yung kanilang pananaw at sila po ay manumbalik sa Diyos at makilala rin nilang Lord and Savior ang ating Panginoon. Yun po ay manawagan po sa ating lahat
Sinasabi po doon sa mga priest, sa mga pari, tayo po sa mga pastor, elders of the church, and all believers, na atin po laging sama-samang ipanalangin ang ating pong minamahal na bansa. At yun po, praise God, yun po ang panawagan po sa ating lahat ng ating Panginoon. God's call us to pray our nation. Lagi po natin isama sa panalangin ang ating pong minamahal na bansa. At patuloy na i-bless po ang ating bansa na tayo po ay makaahon sa kahirapan. At patuloy na maging matuwid ang ating bansa sa harapan po ng ating Panginoon. Praise God po, yun po yung 5 bagay na panawagan po sa atin ng Panginoon. Ulitin ko lang po, number 1 po, God's call us to earnestly repent, to go back to the Creator. Yun po yung number 1. Number 2 po, God's call us to surrender our lives to Him. And number 3 po, God's call us to receive abundant blessing from Him. And number 4, God's call us to gather people to pray and fast to the God of Israel. God's call us to pray our nation. Praise God, yun po ang panawagan po sa ating lahat ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos na sa umagang ito, patuloy ho tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy nating gawin ang kanyang kalooban, at patuloy ho tayong pasasaganain ng Panginoon at aabutin niya ang lahat-lahat po ng ating mga pangangailangan. Maging sa lahat po sa atin na nakapakinig ng kanyang salita, gawin po natin ito sa atin pong mga buhay para po ang Diyos ay malugod sa atin at tayo po ay kanyang pagpalain, ibigay sa atin yung mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya praise God po, yun po ang kanyang mga salita na nais po niyang ipahayag po sa bawat isa sa atin. Huwag po, tayo po ay natuto sa atin pong napag-aralan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Bago po tayo manalangin, tayo muna po umawit sa Panginoon. Praise God, praise God. Manatili po tayo, tumayo po tayo at manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Patuloy po nating maranasan yung kanyang kamanghamanghang kapangyarihan na nais po niya ibigay sa bawat isa po sa atin kung tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban. Praise God. Tayo po na. Praise God, praise God. Holy Spirit, we welcome. Nanunumbalik sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Minsan pa nanunumbalik sa iyong paglinga,
Yes, Lord. Sa Hallelujah. buhay ko, Hallelujah. Hallelujah. sa puso ko, Hallelujah. Panginoong Jesus narito. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, ang panalangin po namin, Lord, sa umagang ito, O Diyos. Matapos po namin marinig ang iyong makapangyarihan salita, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na sa iyong mga panawagan sa bawat isa sa amin, Lord, ay amin po itong masunod, O God. Patuloy po namin, Panginoon, ihayag ang iyong mga salita, Panginoon. Sapagkat ito ang panawagan mo sa bawat isa sa amin, O God. Naririto kami, Panginoon. Hayag sa iyo ang laman ng aming puso at isip, Panginoon. Nakahanda kami, Panginoon, tanggapin ang challenge na ito, Lord. Na kami po, O Diyos, ay handang sumunod sa iyong panawagan, Panginoon. Sapagkat, Lord, alam po namin, Panginoon, na kami yung mga lingkod mo, O Diyos, na inaasahan mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mabuting balita sa lahat po ng mga tao, O God. Na sila po, Panginoon, ay maihayag po namin ang God's of salvation, Panginoon, ang good news of salvation, Lord, sa mga tao, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon. At sa lahat po ng iyong mga anak na narito, Panginoon, patuloy mo kaming itas, Panginoon. Hipuin mo, Panginoon, ang aming mga puso, O God, na napakahalaga ng iyong panawagan ito, O Diyos. Sa panahong ito, Panginoon, na hindi na namin Panginoon, na nangyayari sa mundong ito, O God. Subalit kung kami, Panginoon, ay magtitiwala, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Tunay nga, O Diyos, na magagawa po namin ang mga bagay na ito na pinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy nga, Panginoon, na kami po ay pagharian mo, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na kami, Panginoon, ay maging instrumento mo, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon, na patungo sa kapahamakan, O Diyos, ay maipahayag namin ang iyong panawagan sa kanilang mga buhay, O God. At sila po'y magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa iyo, O God. Lord, ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung paano mo sinamahan, O Diyos, ang iyong mga lingkod noong unang panahon, O God. Ganun din po, Panginoon, sa amin pong kapanahunan, Lord. Na nais mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, ay magamit mo, Panginoon, bilang instrumento, Panginoon, na maipahayag at maipangaral ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, O God. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami, O Diyos, na ikaw lamang ang pag-asa ng aming bansa. Ikaw ang pag-asa, Panginoon, ng lahat ng mga tao, Panginoon, sa mundong ito, O God. Lord, alam po namin na meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Kung patuloy namin gagawin ang iyong kalooban, kung patuloy kami maglilingkod sa iyo ng buong katapatan, Panginoon, mararanasan po namin yung mga pagpapalang nakalaan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ito'y amin po magampanan sa amin po mga buhay, Lord. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Dahil patuloy ang mga salita mo, Panginoon, na nagpapaalala sa amin upang magawa namin ang iyong mga panawagan sa lahat po ng mga tao, O God. In the name of Jesus. Hallelujah. Father God, maraming pong salamat, Lord. Abutin mo rin po, Panginoon, ang lahat po ng mga nanonood sa FB Live, Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay, O God. Lahat ng mga nanonood, Panginoon, sa umagang ito, Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Maranasan din po nila yung iyong kapangyarihan, O God, na patuloy silang manumbalik sa iyo, O God, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa ng bawat isa, Panginoon, ng bawat mga tao, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo silang abutin, ibuhos mo sa kanila yung mga pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat, Panginoon. Even sa lahat po ng iyong mga anak na narito, na inuna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran
Kaya naman tinatanggap po namin, Lord, ang iyong pagpapala na idaragdag mo, Lord, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, maraming po salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang araw na ito, Panginoon, kami ay so blessed, Panginoon. Pinagpala mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang lahat po ng aming mga kapatiran, Lord, na may mga sakit karamdaman, O Diyos. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon. Pahabagan mo po sila, Panginoon. Abutin mo po sila na iyong mapagpala, mapaghimalang kamay, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon. I-touch mo sila, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na hindi malilimitahan, Lord. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kalagayan, Lord. Mahabag po kayo sa kanila. Idantay mo, Panginoon, iyong mapagpala, mapaghimalang kamay. At dumalo yung himala na kagalingan sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, maraming po salamat, Panginoon. Lord, yung mga tao, mga anak mo, Panginoon, ang lahat ng mga tao nawawala ng pag-asa, O God. Bigyan mo sila ng pag-asa, Panginoon. Napatuloy nga, Panginoon, katagpuin mo ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan, O God. Yung mga nanghihinay, palakasin mo, Panginoon. Yung nawawala, Panginoon, sa iyo ay iyo pong abutin, Panginoon, at muli mong ibalik sa iyong kawan, Panginoon. Lord, patuloy nga, Panginoon, ikaw ang kumilos o Diyos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, alam po namin, O Diyos, na ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng bagay, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, O God. Lord, kaya naman, Panginoon, maraming pong salamat, O God. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang ang Diyos na aming pagtitiwalaan, ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin, ikaw lamang ang aming Diyos na aming paglilingkuran habang kami nabubuhay, O God. Lord, patuloy nga, Panginoon, inaangkin na po namin, Panginoon, ang biyaya at pagpapala, Panginoon, na natanggap na ng iyong mga anak, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, maraming pong salamat. Sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God, praise God. Let us once again respond to the call of repentance this morning as we lift up our hands to Jesus. Lord,